pinipray mo, no? Pinipray mo kay God ng opportunity binigay sa iyo. Pinipray mo kay God na sana, no? Sana makapag-build ka ng grupo. So ngayon nabinigay naman sa iyo ni God sa iyo yung mga prayer mo, no? Sinagot ni God yung mga prayer mo. So nandun ka na sa umahawa ka na ng grupo tapos hindi ka pa prepared. Mawawala din yan sa iyo. So kailangan talaga hindi mo lang siya alam para sabihin kundi talaga napaka-importante is na-apply po talaga natin sa sarili natin, no? Preparation, how to build group. Ano nga ba to? Isa-isahin po natin yan. Una po dito is willingness ka, no? Pa-type naman na number 3 dyan kung nakikinig ka sa topic po natin. Number 3 po, willingness. O di kaya pa-type na lang dyan ng willingness kung talagang interesado ka na alamin natin kung paano ba talaga mag-prepare ng isang grupo, kung paano humawak ng grupo, kung paano magpalaki ng grupo. So kailangan talaga alam mo talaga to. So pa-type naman po dyan ng willingness natin. Yan, number 3, galing kay Mentor Alyssa. So ayan, willingness. So, sa willingness po natin, sa number 1 natin, kailangan dito willing ka magpaturo, hindi naman sabihin natin kahit professional ka, bata mo ba, yung upline mo, bata man yan o matanda sa'yo, may pinag-aralan ka man o wala. Kung sino ang nauna dito sa negosyo na to, kung sino yung upline mo, sino yung mentor mo, sino yung coach mo, kailangan willing ka pong magpaturo, Kailangan maging empty cup ka, maging tanga-tangahan ba, di ba? Kailangan sunod ka talaga sa upline mo, sa mentor mo, kasi alam na po yan ni upline mo, ni mentor mo, bata man yan o matanda, pinag-aralan man yan kung wala. Alam niya yan kung paano ka po i-guide. Alam niya po yan kung paano po kunin yung success na gusto mo. Alam po yan ni upline kung paano ka ituro, kung paano ka i-guide, kung paano magturo na maghawak ng grupo, di ba? So, kailangan talaga, sunod ka talaga kay upline dito lahat kung nagsisimula ka palang kay Empowered Consumerism. Kasi marami kang pagdadaanan. Dito si upline mo, bata mo yung matanda tulad na sinabi ko, dami pinagdaanan na yan, kaya nga upline mo yan, di ba? Alam niya na yan, kasi wala naman perfectong tao, di ba? Tao lang din po tayo, nagkakamali. So, yung nangyayari kay upline na pinagdaanan niya sa pagbe-build ng grupo, na sa mga pagkakamali na ginawa niya, so kailangan mariremind ka. I-remind ka niya ni upline, sabihin niya ni upline sa ni coach mentor mo, parts, wag mong gawin yan kasi alam ko, pinagdaanan ko at ginawa ko din yan dati at yan nagpakapabagal sa network ko. So, parts, kailangan makinig ka talaga sa kay upline mo. Kapag ni-remind ka ni upline mo, kapag tinapi ka ni upline mo, kapag may nakikita si upline mo na mali sa'yo, kahit anong man yan bata man yan si upline mo, kailangan bigyan mo talaga ng respect, bigyan mo ng respect si upline, bigyan mo talaga ng pagsunod. So kailangan willing ka talaga magpaturo kay upline. Clear naman ba na naman, pa-type naman ng number 4 dyan. So ayan. So next po tayo, willingness. I hope na may natutunan po tayo sa number 1 natin, So kailangan pangalawa po natin dito maging responsibility ka. Maging responsibility kaya habang nagbi-build ka ng grupo, habang piniprepared mo, kailangan unang-una maging responsibility ka talaga dito sa negosyo natin. Unang-una sa responsibility natin, kailangan sa sarili. Kasi hindi tayo dito na tulad nga sinabi ko na nung una, hindi lang na pinipipray mo lang siya at dumating na sa'yo, tapos ikaw sa sarili mo, hindi ka pa pala karapat dapat, hindi ka pa responsibility. Kailangan unahin mo talaga responsibility sa sarili mo. Kasi kung ikaw mismo is may responsibility ka sa sarili mo, yun din kasi yung gagawin mo sa baba mo. Maging responsibility ka din sa baba. Madali na lang kapag una mo yung sarili mo, yung responsibilidad mo sa sarili mo, di ba? Kailangan more training na align mo ang attitude mo. So kailangan i-build mo talaga una dito is yung sarili mo. So yan, shout out kay Malutaw Isgundo. So ayan, taga sa amin din po siya.